natin sa pag-ibig. Nalayan po muna tayo. Ama, salamat po na kami ay pinayagan mo at dahil sa grasya mo kami ay makasamba sa iyo. In these billions of people, Panginoon, sa mundo ito, isa kami sa mabalad na gawin ang pinakamahalaga, pinakatungkulin ng isang mananampalataya, ang iset aside ang araw nito upang gawin ng iyong kalooban. Sa inyo po, Panginoon, na ang inyong mga anak na sumasamba under your will, continue to bless them, inspire them, and edify them, Panginoon. Nasa inyo lamang ang katalinuhan, Panginoon Diyos. Ikaw lamang ang siyang guro. Kinukuha namin ang pagiging maalam ng aming Diyos na banal na Espiritu Santo na siya matuturo sa aming kalagitnaan. He is our teacher. He is the provider of wisdom. Without Him, o Holy Spirit, ay wala akong kabuluhan ang pagtitipong ito. Help us, O Holy Spirit, to focus on the Son, Jesus Christ, so that our Father will be glorified. Panginoon, maraming salamat po, at kayo na nga po ang sumama sa amin. In Jesus' name, Amen. Salamat ng marami, Rodaline, for almost perfectly sa iyong pag-preside, sa inyong awitin. Salamat at talagang halatang nag-practice kayo. Yan. Salamat sa magandang awitin. Sa ating present worship team kanina na ginawa niyo ang lahat para i-lead kami sa pagkakas. Ngayon po, pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Importante po ito at 1 Corinthians chapter 13, love month. Buti na gamit pa rin natin ang chapter na ito. As background of this book, mga minamahal, actually, it is not intended for wedding. 1 Corinthians 13, not intended for wedding. Ito po ay intended for correction. Correction para sa mga taga-Corinto na sila po ay masyadong maalam. Masyado silang may need to talk ang mga taga-Corinto. Maalam po mga taga-Corinto kasi malalapit sila sa mga school na sikat sa panahon ni Apostle Paul. Near sa mga palitan ng mga kalakal, sentro. Kaya dahil sa pagiging sentro niya, naging part ng buhay nila ang maging maalam. Ibig sabihin, ano ba yung parang kumbaga sa, siguro, malapit, kumbaga sa Dimasalan, ito yung parang mga UST. Kumbaga sa Quezon City, ito yung parang Ateneo. Yung mga lugar na ganyan. Kumbaga sa Binyan, yan yung Perpetual. Kumbaga dito sa San Pedro, yan yung Ispakba. Makatatawa siya. Yan ang ibig kong sabihin. Ang Corinto, malapit sa ganito. It is intended to correct the people kaya sinulat niya. Actually, ang pinakamabangis na tao na na-meet ni Apostle Paul ay mga Corinthian. Actually, katulad na lagi ko sinasabi sa inyo, tatlo sana ang book ng Corinto. Hindi na inalaw ng Diyos na ma-publish at makita natin yung pinaka-2 Corinthian talaga. Kasi sabi sa kasaysayan, ito ay sinira, kinunit ng mga taga-Corinto. Yan. Yun po, ganun sila ka-immature. Isinulat ito ni Apostle Paul dahil sila ay may immaturity. Kaya nakita nito sa last verse, umaasta ako na matanda na. Ang isang bata, hindi umaasta na parang bata. Binanggit yun habang binabasa sa inyo ni Kapatid na Ryan. So, ito ay isinulat ni Apostle Paul para mag-respond siya at talagang ipakita niya na ang importante ay love in action. Kahit anong talino ninyo. Sabi nga sa 1 Corinthians 8:1, it is the knowledge that pops up. Gusto na namin naman. Knowledge pops up. Ano ba yung sabihin dito sa Tagalog? Nag-disconnect yan. Pagka puro lang knowledge. It breeds arrogance. At nagiging self-centered tayo ng carnal. Ang carnal, pwede kayong save. Ito yung sinasabi niya Apostle Paul sa 1 Corinthians 3, verse 1. You brother nyo na in Christ,
Kahit nasa kay Kristo pag may carnality. Sabihin, may struggle to go to spirituality. Tatlo kasi yung senior ko sa inyo sa SSD, God ko nakikinig kayo mabuti. Yung natural man, unsaved yun, wala kaligtasan yun. Yun yung pinagalingan natin. Tapos yung saved, ito yung nasa under ng carnality and maturity. Ang carnality, ito yung nabubuhay, ibig sabihin sa laman, sa flesh, sa human strength. Marami taong gano'n kahit believer na. Kahit born again na marami taong namumuhay sa sarili. Utog ako ito. Hindi niya nausag yung plan. Okay na, saka na, sa next week na. Ayun yun, yung carnality. Pero ang carnality, pag nanatili ang carnality, malamang unsaved ka, natural man ka. Pero pagka nag-shift ka na sa maturity, na sinasabi ni Apostle Paul dito, papasok ka na sa spirituality, spiritual man. Pag spiritual man ka na, you trust God sa iyong salvation and you partner the Holy Spirit sa iyong sanctification sa araw-araw. Amen po ba na? Spiritual na yung mature. Pero pag carnal ka, gusto mo lang si Kristo na iligtas ka, pero sabi mo, ako pa rin masusunod sa mga buhay-buhay sa sarili mo. Carnal ka. Kaya hindi nangangalugan na naloob tayo nasa loob ng simbahan, spiritual tayo lahat. Pag umaasa ka sa sarili mo lakas, carnal. Medyo parang masakit pakinggan. Pero yun ang sinasabi ng Bible, hindi naman natin sabi na hati-hati, huwag ka magsusugar to. Carnal. Kaya ang goal ni Jesus Christ, para ma-receive natin yung maturity, we need to be from natural, dito sa tinatawag na saved, physical maturity, then spiritual man, yung maturity na goal mo to be Christ-like. Pag carnal ka, self-centered ka. Pag spiritual ka na, you are serving others. Kaya sa buhay ninyo, pag self-centered ka pa rin hanggang ngayon, carnal po yun. Pag born again na po tayo, we live for others. Sa ayaw at sa gusto ninyo, yun po ang katotohanan. Ang buhay natin ay hindi para na sa iyo. Ang buhay na ito ay para na sa iba. Kaya yun ang pinamememorize ko sa inyo for 4 weeks na ng mga bata, we live for others. Andun yun, as a new creation. Spiritual. At kayo mga bata, may baon-baon na kayo sa inyong isip. Pagtanda ninyo, verse pa lang ay may naiwan na sa inyo ang Panginoon. Amen po ba doon, mga minamahal? Tuloy natin ang ating pag-aaral. At yung pinakapakong ko, sinulat ko sa likod. Ito na po tayo. Message, inagay ko, February 22, Shepherd's Heart Church. Yan. Marami na mahal, gusto ng Panginoon na ang love na ito ay love in action. So, dahil nasa topic tayo ng listening, the greatest respect, the foundation of respect and love is listening. Love in action is listening. You listen with kindness, you listen with patience, you listen with trusting. Love is not jealous, opposite of jealousy. You listen with trusting spirit. And you listen with humility, the opposite of bragging and arrogance na binabagay sa verse 5 and 6. Sinusulat ko na po para maintindihan nyo. Listening with honoring. It does not dishonor others. It does not brag about yourself. Nasa verse 5 yan. So you listen, honoring the speaker. And lastly, listening with wisdom and discernment. Kasi, ang mga twister does not delight in evil, di ba? Rejoices with the truth. Yung mga twister kasi. Kaya pag listener ka, hindi yung binagit sa inyo na ati-adelin yung manina, hindi ka rin tanggap ng tanggap. Tingnan mo yung nag-i-speak with discernment. Pakinggan mo yung nagkikwento sa iyo. Tingnan mo kung ano yung maitutulong mo sa kanya. So, without much further ado, tuloy natin ang pag-aaral natin. Makibukas kayo sa 1 Corinthians chapter 13. Yan. Okay naman, ano? Yan. Lumaki kasi siya mo, kaya nabubungin kayo. Sabi dito, if I speak with the tongue of men
and of angels, but do not have love. Wala bin action, gawin yung listening. I have become a noisy. Noisy. Kabalitar na ng listening yun. Noisy gong or a clanging cymbal. Yeah, if I have the gift of prophecy and know all the mysteries, in all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possession to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Ang magandang illustration dito ay yung maiingay daw tayo. Wala namang love in action. Loud, irritating, noisy, ineffective. Yan ang ibig sabihin. Kaya napakalaga po ng listener ang bawat isa sa atin. Puso naman natin, babali yung spinal cord. Okay lang. Okay lang. Instead of seeking attention, instead of being noisy and irritating, exercise listening. Listen mo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, listen. Bikinig po ba kayo? Kaya kami prone, yung sinasabi ni Ate Adeline kanina sa devotion, prone kami magkamali kasi speakers kami. At talagang kailangan maging mature din. At paano mo i-handle? For 30 years in the service, may naranasan ko na rin may matisod, may naranasan ko na rin may ma-edify, magbago. Ilan yung mga pastor natin na naging estudyante, makila na rin yung nag-rebelde. Hindi matanggap yung sinasabi nito. Ganun talaga. Kaya kayo, pagka nasa service, sa speaking ministry, makikita niyo yung gano'n. Kaya tatagan niyo lang ang inyong mga kalooban. At paganda, ang may reminder sa atin ng 1 Corinthians 13, unang patient in listening. Sabihin niyo nga, patient in listening. Love is patient. Masyadong general no? Love is patient. Pasyente. Ang ibig sabihin ng patient sa Tagalog ay? Una, tsaga. Pag nakikinig ka ba, may tsaga ka. If you are watching television, ngayon medyo bumabalik-balik naman ng konti. Tagal nung nawala sa panonood ng TV. Napakatagal. Pero nung week na to, siguro dahil nag-aaral ako, kailangan ko ng anti-stress. Ang hirap kasi nung pinag-aaralan natin, tinutulungan na ako ni Candice sa ilang bagay. Sabi ko, kaya nag-anti-stress ako, nakikinig ako doon sa mga movie pinanonood ko. I learned. Sabi ko, I learned. Dati, pinapass forward ko, tinataman ako. Yan, nakakatamad sa Netflix, Pagka medyo mabagal yung ipapass forward. Yung TV nung araw, talagang titisin mo iihipan. Ganun. Ngayon, talaga simula umpisa hanggang matapos, pinagtsagaan ko. Napakinggan, may isang moving ginagawa. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung movie. Pero, I learned a lot, ganun pa. Patience is you never interrupt sa nagsasalita siya. Lalo na kung topic ay asawa. Diba? Nagsasalita sa iyo asawa, we never interrupt. Diba, Sophia, we never interrupt. Nagsasalita si Pastor, diba, I love you. Sophia, uupo yan. Si Sophia kasi makikinig niya, mabait na. Mabait na nila lang yan. Uy, mabait na nila lang yan. Pino. So you allow your partner to speak. Kaya niyo ba natin ito? Minsan di pa nakakatapos yung partner. Wala ka ng focus to understand him or to understand her. Di ba rather, you want to respond immediately. And rather, you want to respond immediately. Sa Tagalog, sumasabat ka. Ano yung sabat? Sabat? Salabat. Yun, very good. Ibig sabihin nun, you are interrupting and cutting in. Correct word. You like to rebutal, hindi pa tapos ang kanyang story. So patient. Kahit mag-shota pa lang yun, hindi ko yung word na show. Hindi ako gumagamit yun Kasi ako,
ginagamit mo kay Candice ng kasintahan. Mga kasintahan. Ang araw, ako walang problema kay Candice ng gano'n. Ako ang may problema dito. Nag-asawa ako ng tahimik nung araw ko eh. Kaya masanay na kayo sa asawa ko ang mga sagot niya. Kahit ako, ang mga sagot niya short na, okay, see you. Okay, ganun lang yung sagot niya. For 30 years ko na kasama. Kabisado ko na. More of my story as a husband, I'm a speaker. And she is a listener. Pero nung tumatanda kami, medyo nakabaliktad. She's a speaker right now. Ako, okay, listen to you. Kasi I learned from listening. Totoo yun naman sinasabi ko. Napansin ko, pagka nagkakaroon ng midlife crisis din ng babae, intindihin nyo rin sila pagka sila ay nagkakaroon na ng tinatawag na, alam nyo na yun, pag 40s to 50s, menopausal period. Kasi kaming andropausal na lalaki, matagal pa tayo noon. Mga 70s, 60s, 70s, 80s pa yun. Ang andropausal namin, ang menopausal ninyo 40, 50, 60. So, mga lalaki, listen to them. Natawa si Kuya eh. Always. We listen to them. We must understand their physical body. Be patient in listening. Are you a patient listener? Are you a patient listener? Kaya tanong ko sa inyo. I-check ka kung makinig. Ayun, pag-aralan natin kasi love you. Nagkikwento sa yung tao. Ako sa labahan, ako naglalaba sa laundry shop. Mayroon isang matandang na nanay doon na talagang nagkikwento niya yung simula ng bata siya hanggang sa matanda siya. And I'm just there to listen. Minsan may tainga ko na, Lord, may tainga ko. Pero na-appreciate ko kasi sabi niya, may mga pasyon kami sa bahay, pastor, punta na kayo, imbitahan namin kayo. Ito, dumating na yung mga anak. Ayun, na-reach ko sila doon at nabagihan ng word of God. Dahil nakinig lang ako, wala akong sinasabi. Yan po yun. Be patient, verse 4. Simple, pero ito ay nangungusap sa ating mga buhay. Ito po ay beneficial sa pagsasama pag tayo po ay hindi nagdi-disrupt sa nagsasalita ating kabiyak. Amen? Yun po yun. Pangalawa, kindness and listening. Sabi nga rito, love is patient, love is kind. Paano i-demonstrate sa partner mo ang kindness and listening? Meron kang active presence, hindi mo siya iniiwan. Meron kang eye contact. Hindi yung nakikipag-usap sa iyong asawa na alam niyo, ang lalaki, yun ang weakness. Yung nagsasalita siya, hindi ka tumitingin sa mata niya. Nakaka-off sa amin yun. Kung magkasintahan pa lang kayo, at hindi na siya tumitingin sa mata ng lalaki, nagsasalita siya. Nakakaano na sa amin yun, nakaka-hamon na parang hindi maganda. So ang kindness, kahit na minsan nag-visit ka ng active, pwede naman yung lalaki sa'yo, sasalubong. Well naman pala. Yan yung kindness. Yan full attention. In this busy world right now, noisy world right now, katulad ng mga taga-polito, hindi makasingit siya puso. Lahat sila nagsasalita, maalam sila mabuti. Kaya binanggit ka rin history practicing. Ang iingin ninyo, pero dapat laging action. Diba? Pastor, what is kindness and listening? You stop rushing. You stop rushing to fix any issue and pinag-uusapan ninyo, hindi ka nag-aakura. Kasi may kindness ka. Pinatapos mo muna yung kwento ng iyong asawa. Diba, may nagawa siya, bakit niya nagawa yun, may kwento siya sa iyo, may kasalanan siya, bakit niya nagawa yun, nagkikwento siya sa iyo. Don't rush in fixing the issue. Yun po yun. May kindness kasi ang kaharap natin, kasalanan din naman. Yan po ba? Hindi ko lang yung listening. Maganda sa church.
poor counselor, tandaan niyo, ako nag-aaral ng counseling na agad, 3 taon. Pinaka-poor counseling ng tao ay yung mahilig kang magpayo. That's the poorest level ng counseling. Yung kaagad, alam mo, ibig sabihin ng counseling tayo. The primary strength of a counseling is listening. Kasi paano ka magbibigay ng solusyon kung ras na ras ka magbigay ng payo? Walang wisdom to. Nakikita mo na kagad pag ang isang tao ay maalam o nag-aaral sa psychology, clinical psychology, child psychology, counseling, pag siya ay nakikinig, hindi nagsasalita. At sa susunod na mga session, saka siya magpapayo. Yun po eh. Hindi ko kasi ang payo yung one time na kayo nakita tapos na. Kumbaga sa doktor yan, speaking ako, bumalik kayo, follow up natin. Di ba gabi? Sa psychology, may kindness kapag tiyagaan ng tao. Di ba? Imagine if you are a talkative person, sobrang dami mong sinasabi. Huwag naman sana mangyari. Magaya tayo sa Winner Talk Show. Sira ang lahat ng relationship. Ayoko na magamit ang illustration. Napansin ko sa mga talkative masyado, parang nasisira ang mga... Kasi parang hindi napapakinggan yung iba. Hindi mo naman nag-mention ng name. Ibig sabihin, ay ganun. Kailangan talaga may part tayo, love in action to listen. Kung mahilig ka ngayong magsalita, pag-aaral mo na maging matahimik. Practice ka na ng hermit way. Ibig sabihin, hindi ermitanyo. Ibig sabihin, paano ko ba pigilan ang isang bibig na handang sumira? Ang bibig kasi natin, sabi nga ni James, ay kayang mawasak ng kagubatan. Di ba? Bakit? Kaliit-liit nito eh. Parang posporo, kaya mo sindihan ang buong gubat. Ang laki-laki daw ng barko, sabi ni James, pero napapaligo siya ng kanyang timon. Alam niyo ba yung timon? Ano yung timon in English? Propeller ba yun? Tawag yung bangka. Yun yung kasing dila. Napakatalino ng Diyos. Binigay sa atin 2 tenga. Diba? Isa, bibig, at ilong na maganda. 2 years means much better to listen. Huwag puro salita. Imaginin mo kung ganito ka sa bahay, meron kang listening skills sa husband, sa children, even your pets. Ako nakikinig ako sa pusa namin. Alam ko kailangan niya. Alam ko kung pupupo siya, kung kakain siya, kung gusto niya tumapit kay Candice. Alam ko, pinakikinggan ko kabisado yung galaw ng ulo niya kasi pinakikinggan ko siya. Pero ako hindi niya ako pinakikinggan. Iba ang pusa. Siya ang hari ng bahay, hindi katulad ng aso, siya ay servant. Yun nga lang. Pero yun, ang ibig ko na sabihin, it is a poor counseling and poor sa isang posisyon na ikaw ay laging nakuto. Kindness in listening ay magkaroon ka lang ng active ears to listen. Mga minamahal. Stop formulating responses. Hindi kailangan ng counseling yon o pagpapayo na may response ka kagad at ikikwento. Interruption ang tawag namin dito. So let the speaker, let your spouse explore their thoughts. Yan. Si Candice, pag tinitingnan lang yung anak na, diba, kwento ng anak na, tititigil lang ni Candice yun. Pero alam na namin ang gagawin. Kasi na-explore na namin, dinaanan namin yung kanilang buhay. Hindi namin interrupt kung ano yung kanilang buhay. Mas maingay pa nga ako. Sabi mo nga, si Candice ititig lang, pero susunod naman. Be a supportive person sa environment. People feel secure
in expressions. Di ba ito ba lang? Magkaroon ka ng kalayaan sa loob ng bahay ninyo na nag-express sila, nakakatwiran sila. Pag ikaw pinalaki sa lumang bahay, huwag ka mga tira, ako magulang mo. Hindi mo na maririnig yung katwiran. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa puso ng anak mo. Kung tayo magulang, nagkaroon din yung mga anak. May gusto tayo sabihin sa kanila kung ayaw nila na makapiliran. Kasi mamamana nila sa atin. So, kindness in listening, as I said, ay yan po. Be kind. Mas Tagalog ang kind? Maging? Kind? Sabihin mo ako sa katabi mo, mabait ka ba? Di ba pag may namamatay, yun ang sinasabi natin. Pag namatay yan, mabait yan. Pero pag masama ugali, pag namatay, hindi yan mabait. Maraming nakipaglibing, sasabihin mo, mabait kasi yun. Anak ko, mabait ka na yun. Pangatlo, mag-aaral tayo, mabilis lang ito. Listening with trusting spirit. Diba? Dito po, maraming inggitan sa ano eh. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Yan, not jealous. Eh, pangit ko naman sabihin ito, listening without jealousy. Pwede rin naman. Pero ang tamang translation ay listening with a trusting spirit. So, saan nagsasalita? Are you listening? Pag ang isang tao nagsabi na ng malalalim na bagay sa buhay niya, he or she is trusting you. At yun ay huwag ninyong babaliwalay. Mas gusto ko pa yung taong nagsasabi ng malalalim sa buhay niya kesa nagmamalinis tayong tingnan na parang hindi tayo nagkakamali. Hindi ko pinagtitiwalaan yun. Mas pinagtitiwalaan ko yung nagsasabi ng mga bagay na parang ang hirap sabihin pero nasabi. It means gospel life yun. Willing to trust yung tao pag nagsasabi. Hindi yun skin deep, hindi yun shallow. Malalim yun. People, nakikinig ba kayo? Kailan kayo nagsabi ng pinakamadilim na buhay niyo sa kaibigan ninyo? Di ba kung maaari, ililihim mo? Eh, sino mas magaling sa inyo? Yung nagsalita ng madidilim ng buhay niya, sinabi niya. Yun yung gospel. Na-release mo yung heart mo, swallowing the pill na I'm not a good person. Nasabi mo. Pero kadalasan, minimaintain natin, I'm a good person. Parang hindi tayo depravity, no? Pati tayo nagkakamali. Pero mali. Bakit ko sinasabi ito? Listening with trusting, kasi baka mag-explode yung nagsasalita, may sabihin sa iyo na malalim na malalim. Sa partner sa mag-asawa, baka magsabi siya sa iyo ng kanyang kasalanan, ng kanyang confession, ng kanyang gusto ng pagbabago ng buhay. Pero pag may kasalanan siya, tinanatan mo agad, gamitin yung salita niya. At wala sa lugar ang iyong pagkukulek. Di ba sa susunod, hindi niya magsabi ng mga bagay-bagay sa iyo. Di ba, Ate Adelaide, nasabi mo kanina? Yung kailangan talaga, sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 1, kung magtutuwid ka ng isang tao, dapat spiritual ka muna. Dita. Kasi kung hindi ka spiritual, kahit anong pagtutuwid mo sa isang tao, mapapahi mo lang ng buto. Madidislocate mo lang. Lagay mo sa spiritual na bagay, masasayang ka. Galatians chapter 6. So, listening, dito na pumapasok yung trusting. Wala ka ng jealousy dito. Di ba? Nasa context tayo ng love. Sa isang listener, dapat matured ka. Minamanage mo insecurities mo while listening.
Diba? Minamanage mo yung securities mo while listening. Kasi pag in-internalize mo ito while listening, ma-avoid mo yung comparison on your own behind the scene of reality. Magkaiba kayo ng timeline, magkaiba kayo ng pinagdaraanan. Pero dapat maintindihan mo bilang listener, natidevelop kasi yan eh. Na-absorb mo yan, shock absorber ka, nararamdaman mo yun. Deep speaking ito, mga minamahal, pagka kayo magka-counseling, pupunta kayo sa Benguet, sa Baguio. Baka magpayo ka na magpayo. Hindi mo alam pinagdaanan nun. O, diba? Ang kailangan nun, makinig ka lang. Pagka tinanong, kailan dapat ipanalangin sa kanila, ipanalangin mo. At kung gusto niya ng part 2, part 3, pag-uusap kayo, halimbawa, nagkaroon kayo ng message yun, nagsasabi yun. Huwag ka agad sa umpisa, sinyat, gano'n. Ganun din ang kasama. Meron ba doon? Subukan ni Candice na ako ay nagtatapat sa kanya, binulyawan niya ako, di ba? Hindi na ako magtatapat sa susunod. Baka kasi maatake pa siya. Maatake pala sa puso pag nagtapat ako ng konting ganito. So I will shut up my mouth and not to talk to her anymore about the deep things of my life. Ganon ang lalaki. Pero huwag naman sana maging ganon. Sapagkat sa inyo na nakikinig, nababago rin. Nagkakaroon ka na ng trusting doon sa iyo. Pinakikinggan. Nakikinig mo ba kayo? Parang tayo nasa counseling session using 1 Corinthians chapter 13. Hindi ka salita ng salita, hindi ka yung tama. Ano yun? Hindi ganun ang design ng marriage. Pag na-set mo na yung standard na tama ka, tatahimik ang lahat, akala mo tama. Pero deep inside, nabubulok yun. Nakaduluhan ng mga kasama mo. At hindi nila na-express it with much joy. At yun ang nasasakal na yun. Yun, mga mina. Dapat emotionally stable ang isang listener. Yan nga. Kung gusto mong maging tagapayo, taga-encourage ng tao, nag-handle ng ministry sa church. Ministry, any ministry sa church. Emotionally dapat stable ka bilang isang listener. Amen ba doon, people of God? Para klaro sa inyo, tingnan nyo ang Galatians chapter 6. Hindi ko ako nagbibiro ng basa kanina. Galatians chapter 6. Brethren, even if anyone is caught any trespass, you who are spiritual, restore such a one in spirit in gentleness. Each one look into yourself so that you too will not be tempted. Bear one another's burden and thereby fulfill the law of Christ. Diba? For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Yun yung paalala. Paalala yan. Paalala sa akin bilang pastor yan. Yung kanina message, maganda, napakinggan natin. Preliminary. Kasi tayo, ang tosos natin, minamadali natin mga bagay-bagay. Di ba minamadali natin mga bagay? Minsan sa pagmamadali natin, masakit na tayo magsalita. We want in our own way, we want in our own timeline, we want in our own standard, mamadaliin mo, at maapektuhan ang lahat. At hindi po yan maganda. Diba? Ang ganda ng ating pinag-uusapan. Diba? Yun po. Kaya listening with a trusting spirit. Trust someone who confide. Trust someone who tells something deep in their lives. Especially trust someone na nagko-confess na kanilang mga kasalanan sa inyo. Mahirap gawin yun. Pero pag nagawa mo yun, doon pa lang may healing na. Amen po ba doon? Amen. Doon pa lang may healing na. Pero yung hindi ka marunong, ulitin ko na makulit si Pastor, hindi ako nagkakamali, hindi ko nagkakasala. Magaling ako. Doon pa lang, nagugulo ka na. Kaya mas gusto ko pa, ulitin ko yung gano'n.
Ang apat, listening with humility. Ito yung opposite with arrogance and bragging. Pinabasa ko sa inyo. Di ba? It is not jealous. Love does not brag and is not arrogant. Does not act unbecomingly. It does not seek its own. It's not provoked. Does not take into account a wrong suffered. Parehas ng definition lahat yun. Pero ang ibig lang sabihin ko na listening with humility. Alisin mo yung arrogance, yung bragging. Set aside your agenda. Pag nakikinig ka, set aside your agenda. Hindi yung lagi yung may agenda. Set aside your ego. Talagang tinuturuan tayo ng Diyos dito. Acknowledge this, note this, that we do not know everything and can learn from someone who taught. Tama? Hindi natin ang lahat ng bagay. Kaya pag may nagsasalita kahit bata yan, yumuko ka. Matututo tayo kahit bata. May sinasabi yan. May language na kahit baby. Pag gutom yan, iiyak yan. Pag masakit ang tiyan yan, iiyak yan. Pag nahihihinga yan, iiyak yan kahit bata. So let's listen. Mga minamahal, as I said, the willingness to be quiet is enough. Yan. Yan mo, halimbawa, si Camille, Ryan, nagtatatak-tak. Pakinggan mo lang siya. Pero kung titigan ng masama na nagliliyak, ano? May mga lalaki kasi minsan nagsasabi sa pinadap na ba? Kasama ko, umura yan. Ano mga kalahin nyo? Naging ingenious kami nun sa susunod na approach. We know what we will do. Kaya dapat, ingat. Vice versa, ganun din ang lalaki. Masarap ang tumira sa bubungan ng bahay, kaysa makasama mo ang isang asawang, hindi ko naman sinabi sa bahay lalaki yun. Ang isang asawang, ano daw? Basta, bakit titira sa bubong? Kasi ang bubungan nila ng gawa sa lupa. Naglalagay sila ng maraming kahoy, dikit-dikit, tapos nilalagyan nila ng clay, ng putik hanggang sa matuyo. Nagiging parang terrace yun. At pwedeng tirahan naman talaga yun pag mainit ang panahon. Kaya yung sa panahon ni Jesus Christ, yung hinukay at binaba yun para litiko. Masarap sa bubungan. Kaya pag nakita ko ni Kadis na nasa bubong na nagsasalita mag-isa, huwag niya lang akong pakialaman. Masarap na sarap na ako. Literally speaking, wala man sa bubong, nasa ang asawa niya pag madaldal ka. Literally, mag-outside ko lang. Literally, lalabas. Ang worst nito, baka maghanap ng someone na malamig. Na handang makinig. Naku po, bantayan natin ang ating mga asawa. Amen po ba Dan? Parang hindi makatingin sa akin. Totoo yun. Eh, masarap mga kasama din mo sa bahay nakikinig. Pero huwag naman yung plastic na nakikinig. Yung totoo nakikinig. Alam mo, reviewing to kasi I learned a lot from our marriage. 30 years na kami. Hindi overnight ang aming pagsasama. 30 years. 31 years na. Alam ko na yung mata ni Candice. Alam ko na yung ugat niya. Pagkuman niya. Kabisado ko na ang kanyang. Eh, BP nga niya, nahuhula ako sakto eh. Okay. Tingnan ko mata, kilos ng panginginig. Ang BP mo, 140. Sakto! Yes! Talaga sakto. Sabi ko, Lord, sakto. Sumabit man ako konting-konti. Kabisado ko. Kasi nga yun ang focus ko sa kanya health niya eh. Sa akin, hindi ko na i-expect yan. Siguro, na-spoil ko siya sa gano'n, na pinapatayan ko siya sa gano'n. Yun. Kaya mga minamahal, be willing to be humble in this union. Your words matter, your perspective matters,
You matters. Pagka sinabi mo rin sa listener, sasabihin mo sa kanya, your words matter. Sige, honey, magsalita ka. Your perspective matters. Sige, magsalita ka. You matter to me. Yung usapan yung negosyo, huwag kayong mag-aaway. Pinag-uusapan yung pagbili ng property, huwag kayong mag-aaway. Pinag-uusapan yung pagbebenta ng property, huwag kayong mag-aaway. Makikinig kayo sa isa't isa at huwag yung pipilit ang mga gusto ninyo. Yan ito doon. Maraming issue, pagkain lang. Hindi mo gawin. Kaya alam ka, hope you isa. Kasi ayaw mo nung paraan niya, huwag mo na pakialaman niya. Not agreeing is different in valuing. I-value mo yung kausap mo. Kung hindi naman matter of life and death, makinig ka lang. Masarap po palang makinig. Nung tumanda ako, nakikinig ako, masarap. Yung hindi ka nakikipag-argue. Sige, kung yan ang gusto mo. May mga line akong gano'n na pagka hindi naman matter of life and death, sige, kung yan ang gusto mo. Nung tayo kumain, masarap dito, hindi na ako nakikipag-argue. Sige, gusto mo. Napakagandang sekreto pa rin kasi wala na away. Naging maluwag tuloy yung pag-rights ko minsan ako to. Ay, gusto akong gawin. Kasi mabait ako sa asawa. Mabait hindi siya sa akin. Baon ka ba magra-rights ka? Baka wala. Pero nung dati, rights ka na naman. Pupunta, init-init. Pero nung pag-uwi ko yung sistema, naging mabait ako. At naging mabait siya. We understand each other. Pero hindi ko ginagamit yun para i-manipulate siya. Yun yung bunga dahil nagiging mabait ka sa kausap mo at humble ka sa kausap mo. Pastor, paano ang gagawin namin to be humble? Step out of the spotlight. Be someone to others that they feel heard. Pag ganito practice mo sa bahay, i-respeto ka. Yan. Resist the urge to control. Makinopya ko lang po ito. Pag nakikinig ka, huwag kang mag-dominate ng conversation. Hindi magandang pag-uugali yan. Create space for others to share freely. Give them the gifts, people of God listen, to be fully seen and understood. Amen ba doon? Acknowledge their story and tell the speaker, I can learn from you. Amen. At mga lastly na gusto kong sabihin, ito na, 2 points na lang. Listening with honoring. Sabihin nyo nga, listening with honoring. Listening with honoring. Ibig nga nito, not self-seeking, not easily angered, it keeps no record of wrong. Ibig sabihin, you listen with honor. Don't speculate. Pag nakikinig ka sa kanya na meron ka ng formulate na sasabihin at may judgment. Don't interrupt naman. Mag-show ka ng empathy. Nakakahanga yun ang isang asawa na nagsasabi na ng kanyang kasalanan sa iyo. At lahat tayo makasalanan. Tama? Meron ba rito na hindi makasalanan? Pwede na umuwi. Pero uuwi ko pagka ikaw hindi makasalanan. Hindi mo kailangan ng church. Hindi mo kailangan ng preaching. Tama? Hindi mo kailangan ng Diyos dahil ikaw pala ay matuloy. Self-righteous ka, delikado yun. So, listening with honoring means you show empathy. Nakakapag ka. At napapractice mo ngayon yung gospel ni Jesus Christ. Ito na ako. Ang bride ni Jesus Christ, nagkakamali, naman yung pag-practice ni Jesus Christ, i-impute niya ang kanyang righteousness at kukunin na ang ating mga kasalanan katulad ng inawit kanina. And the listener will suspend his personal opinion. Yun na yun. Pahala na ang Diyos, mananalangin kayo, at unti-unti lumalago kayo. You listen with honoring. Eh, makasalanan ka pala eh. Ginawa mo pala yan eh. Hindi ka karapat-dapat. Hindi niya natin. Hindi ka karapat-dapat. Kasalanan ka pala eh. Kasi ba karapat-dapat? We are saved by God, by His grace. How wretched we are, wretched. So listen, honoring people. Not self-seeking, not easily angered, it keeps no record of wrong. And lastly, listening with wisdom and discernment. Ito
na yun, yung topic natin kanina before this message. Pag alam mo namang nagkakasala ang tao, pag alam mo namang sincero, mararamdaman mo. Pag alam mo nagsisinungaling, alam mo yun. Lalo na pag matagal na kayo nagsasama, ilong pa lang ay nagsisinungaling. Ano kaya editin, ilong pa lang nagsisinungaling. Ilong pa niya masyado. Ang kailangan mo rito ay maturity in listening and gospel reflection in listening. Ang isang kausap mo, lagi mo sasabihin, ay isa rin magsabi. Maiintindihan din ng iyong kausap na ikaw ay dismayado sa sinasabi niya pagka mayroon siyang maling ginagawa, pag tunay na minamahal mo siya, tunay na may gospel ka pinapakita sa kanya, yung nagkikwento sa'yo, mahihiya rin yan pagdating ng panahon. Magbabago yan. Magkakaroon ng transformation. Amen po ba mga minamahal? For Paul, love is not a feeling, but a series of action that directly contradict the pride of the Corinthian people. Mga minamahal, be a good listener. Sabi nga, nung mga unang devotion natin, balikan ko lang ang konti. Bago na tayo magsara. Ito na. Bigyan niyo mabuti. Magkaroon daw tayo ng ability to listen. Many today are obsessed in talking. Don't underestimate the power of listening. Sabi ng James 1:19, be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Divine wisdom verse. Listening is a position to learn and to grow. Think about the lost opportunities in your life simply because you didn't listen first. Amen? Lastly, ito na. James 1:19, listening first and controlling your tongue can help us to appeal for God's help kung may conflict sa relationship. Listening before responding is a good preemptive practice sa mga issues sa loob ng bahay. Tayo po ay manalangin. Salamat. Panginoon, patawarin niyo kami because every time meron kaming need to talk, need to be heard, need to say something, need to tell something. Maganda rin po ito, pero mas naka-ayon ang inyong mga salita, Panginoon, for growth and learning if someone is a listener. Panginoon, i-imagine namin ang isang samahan kung marami po ang listener. Mapapakinggan po ang kanilang mga hinaing. Tulungan niyo po kami na mag-is tinatrabaho ng aming trabaho to listen dito sa mga co-workers namin. Baka mamaya kahit security guard, mayroon palang napakabigat na problema sa asawa, mga anak, na minsan ang higpit-higpit namin sa kanila, hindi namin nakikita kanilang pangangailangan. At kinikimkim na lang nila at hindi nagsasabi tinitiis ng trabaho. Tulungan niyo po ang mga nasa workplace, baka mamaya Panginoon talagang masakit na masakit ang kanilang mga pain na nararanasan sa loob ng company. And still we try them to tell them that work is work. At ilayo ang mga bagay-bagay sa mga personal na bagay. And we never listen to them. And it creates disconnections and lack of trust. Help us to be kind, to be humble, to be patient outside, not only in this church. Panginoon, sa church, madali namin ipakita to. Madali namin itago ito. Madali namin ipakita ang religious side namin. Pero it applies in our workplace, in our
malilihim dito. Tulungan niyo kaming mapakinggan ang aming mga anak, mapakinggan ang mga kasamahan namin sa bahay, especially mapakinggan ang aming mga asawa. Tulungan mo kami maggulay-gulay sa sinabi ni James, Panginoon, na ang tang ay poisonous, ang tang ay marami ng kapahamakan ang dinala ng tang na ito. Once and for all, Panginoon, help us na to practice today and tomorrow and for the rest ng buhay namin. Maging listener naman kami. Help us kung kami nahirapan dito to consider other better than ourselves. Kung kailangan maging superior kami sa kanila para makita nila that the solution is within, nasa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kahit yun ay totoo. Still, you respect yung ganitong bagay, ay tulungan mo kami magpakumbaba. Like your Son, Lord Jesus Christ, naaw sa lupa at nakihati sa aming mga kahirapan at pinakinggan ang lahat ng aming pinagdaan. Our God is a listening God. He answers prayer. Our God listens to us every time. Hindi lamang siya nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang Word of God, but He listens to our pain, to our suffering, to our prayers. Sa lahat na himutok na aming mga damdamin, nakakapagsumbong kami sa Diyos. Help us to be like you, O God. To really a person who listens, especially to our spouses. Tawarin mo kami, maraming dominations, maraming control, maraming narinig ang aming asawa, ako dapat ang masunod. Ako dapat ang itong mga ways ko. At kami ay humihingi ng tawad dito. Help us to speak with the timely words and help us to listen every time sa lahat ng mga nagsasalita. Panginoon, maraming salamat po at tinuruan mo kami sa Shepherd's Heart Church. To close our February na ito, pero pang susunod, pangunahan niyo po ang inyong mag-close ng gospel integration sa aming church. Thank you very much for this wonderful day that you taught us to listen. In the mighty name of Jesus we pray, at like what sabi na. Amen. Baka tayo may awit.